kayo? Hindi naman. Actually, sabi ko, ay Pastor, ikaw na kasi mag-share. Sabi niya, huwag ganun. Sila nga pag inuutosan ko, sumusunod, tapos ikaw hindi. Sabi, magpasakop tayo sa ating asawa. Amen. So today is the day that the Lord has made. Amen. Amen. We will rejoice and be glad in it. Happy 7th year anniversary, Faith City Church, San Jose. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kalain mo yun? Ako pa pala yung guest speaker ninyo. No? Supposedly, ang atin po talagang anniversary na napag-usapan po ng leaders, meron muna tayong introduction na trivia, is May 4. First week po kasi na-open po ang grand opening service po from SOS, ang Faith City Church San Jose. So therefore, ay dapat nung May 4. So nung nagpaalam po ako, kasi di ba nag-day off si Ate Yen, naglakwa siya po umuwi ng Aklan. So salamat sa Panginoon dahil ayun, bigyan din at marami rin pong leaders noon nung wala. Kaya na-consider po siya na na-risked po natin. Ganun pa man, ang ating anniversary, di ba, yung iba na surprise, ay anniversary pala natin, hindi ko alam, hindi namin alam. Kasi simple celebration lang po siya at this moment. Siguro magtataka kayo, bakit kaya? Di ba, nung last year, may pa-t-shirt pa tayo, meron pa tayong speaker, ang dami nating pero, ganun po talaga, no? May mga bagay po na hindi po natin kontrolado. Amen. Pero mananatili pong mabuti ang Diyos. Amen. Amen. So, hindi ibig sabihin, wala tayong guest speaker, wala tayong ganung handa na magarbo, kundi nagpatlak lang po tayo. Wala na tayong mga t-shirts na bago. Pero hindi po nagbabago ang kabutihan ng Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Hallelujah! At alam niyo po ba, nung gumagawa po ako ng syempre, nung nagbakasyon po kami ng Quezon last week, laga-laga, tawag yan? Talagang, gala. Nung first week, nasa Aklan. Nung last week, nasa Quezon. So, kahapon po, nasa Santo Tomas. Hallelujah, talaga namang hindi naman gala. Yun, kaunti lang. So, during po, nung nasa Quezon po, syempre, nung sinabi na, ahead of time naman po kasi na may schedule po ang bawat leader sa pagtayo po dito, may binigay na po ang Lord sa akin na word. And yun po, nagme-meditate po ako. Pero kaninang morning ko lang siya pinut into writing. So, doon ko na-realize na today pala is 5:25:25. Diba? 5:5:52 na. Diba? Huwag niyo pong tatayaan yung wedding mamaya. Yari kayo. Joke lang po. Pero, diba, nakakatuwa po yung ating ngayon, yung ating date ngayon. So, ganun pa man, tayo pong lahat ay handa na bang makinig. Amen. Naapoy ko yung ulam, may pabira. Sino nagbukas doon ng takip na. So, sino po handa ng makinig? Amen. Sino po ang may mga cellphone? Ayun, pwede pong paki-silent muna. Ayun, silent muna ha. Then yung ating mga chikiting patrol, ayun, sa likod muna, silent din muna. So, ka rin yung mga Sunday school teacher na kung pwede ay paki-assist lang din si Kuya Renz na para hindi po tayo ma-distract during po ng pag-share ng salita ng Lord. Sige po, tayo pong lahat ay magsisimula na sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So sa umagang ito, inanyayahan ko na ang lahat po ay tumayo at makibukas po sa aklat ng Matthew chapter 28, verse 18 to 20. So, Matthew chapter 28, verse 18
18 to 20. Magsabi po ng amen ang lahat po ng nakakita. Amen. Amen. So sabi po dito, sabay-sabay nating basahin. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ko po, sabay-sabay tayong magbasa. Ako lang nagbabasa. Samahan niyo po. Malungkot po pag nag-iisa. Okay. Ulitin pa. 1, 2, 3, go! Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at ng lupa, tinataas ka namin, Panginoon, at dinadakila. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw, O God, ay tapat sa mga pangako mo. At sa umagang ito, sa pagbulay-bulay namin ng iyong mga salita, hayaan mo nga, Panginoon, na Lord, lubos po naming maunawaan ang iyong naisin sa aming mga buhay. God, I pray in Jesus' name that you will minister each every one of us, O God. Wala ka po, Panginoong, ibabypass sa lahat ng nakaupo, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, hallelujah, na ang banal na Santong Espiritu mo ang siyang mangusap sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Itago niyo po ako, Panginoon, sa likuran ng pag-ibig mo nang sa gayon ikaw lamang siyang maitanghal, O God. Hindi, Panginoon, ako ang makita, ikaw lamang, O Diyos, at ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ang siyang maparangalan. Purihin ka at dakilain ka. Lord, winawaksidin po namin ang lahat ng distractions ng kaaway sa pangalan ni Jesus na lumayas sa lugar na ito. Maging sa mga isip namin, Lord, ang lahat ng mga nababagabag, Panginoon, ng mga damdamin, I pray in Jesus' name for the peace of God and even sound and mind, Panginoon, na ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maging, Lord, ang espiritu ng antok sa pangalan ni Jesus ay pinapalayas din po namin sa lugar na ito. At Lord, hayaan mo na mailagay, Panginoon, sa puso namin, O God, ang mga salita mo at magrema po ito, Panginoon, sa bawat buhay po. Purihin ka at dakilain ka. Ito ang aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. Yan. Parang po akong kinakabahan, Hallelujah. So, ang ating pong tatalakayin ngayong umaga ay enforcing discipleship, which is ang tema po ng ating PGCAG ngayon ay enforce. So, pag sinabi pong enforcing ay sa Tagalog, alam niyo po yan kung ano yung sa Tagalog ang enforcing? No? Yung itutulak. No? Huwag nang patumpik-tumpik. Umalis ka na! Magsimba ka na! Yan, wala na yung pabebe-bebe ba? Joke lang. So, pag sinabing enforcing, yung itinutulak ka na. Ang ibig kong sabihin, enforcing discipleship is about actively shaping believers' lives to follow Jesus. Not just outwardly, but inwardly in their attitudes, and actions, and to make others disciples. Or syempre, tinuturuan natin sila na maging disipulo din po sila ni Kristo. So, ang sabi po dito, according kay Google, ayan, nag-google na rin si Ate Yen kasi mahirap na maiwan sa generation ngayon. Pero hindi ko pa nagamit yung ChatGPT. Hindi pa ako marunong nun. Sa Google lang muna tayo. So, ang sabi po dito, as we enforce the discipleship, ito po yung
tuturo natin no, sa mga mananampalataya o sa mga tao na nakakilala na sa ating Panginoon kung paano po sila sumunod sa ating Panginoong Jesus. Kung paano po ang buhay nila, no? Hindi lang outward, kundi inward. Ibig sabihin po, it involves intentional relationships. So kapag intentional relationship, pag sinabi pong intentional, di ba, ano po ba siya? Aksidente lang? No. Pag sinabing intentional, intention mo. Di ba? Intention mo na, anong tawag niyan? Pag nagkasalubong kayo, babanggain ko to. Di ba? Yun. Intention. So, sabi dito, it involves intentional relationship, studying scriptures, praying, and modeling what it means to be a disciple. So, ibig pong sabihin daw, no, kung paano mo siya tuturuan at tutulungan na mag-aral ng salita ng Panginoon at the same time, no, tuturuan mo siya at tutulungan na manalangin. Hallelujah! No, kasi yung iba, di ba, mag-pray ka na, uy, ba't ako? Si ano na lang, di ba? So, natawa ang nanay. Wala akong pinapatawaan. Ayun. So, anong tawag niyan? Naalala ko tuloy. Yan, commercial lang. Kahapon po, after ng WM namin sa Santo Tomas, super init po. Di ba? Grabe yung, yung init talaga. So, nung pag-uwi namin, mga 2 o'clock, so 2:30 nandiyan na po kami sa Balay-Balay Crossing. Sabi ni Pastor, i-treat ko nga itong dalawang nanay na to. Kasi, ayun, sila yung naglaan ng oras. Wow, may reward pala. So, pinaghalo-halo po kami ni Pastor sa Chowking dyan, sa crossing, no? At may kasama pang siopaw. So, nung magpipray na, pray na, Nay, pray na, tayo kakain na ng halo-halo. Sabi niya, di ikaw na. May sabay ka, halo-halo lang ipapipray. Si Abi pa no? Kaya natawa si Inay. So, ganun pa man, salamat sa Panginoon, no? Dahil tayo po ay natututo. Amen! Yan. So, yung mahalaga po ay tayo ay lumalago at nagpapaturo sa ating Panginoon. Ultimately, the goal is to see individuals become more like Jesus and to help them share this message to others. So, ang ating goal po bilang mananampalataya kay Kristo ay yung mga tao o yung mga unbeliever, maturuan po natin sila, matulungan po natin sila no, na magiging kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Like sinasabi po ni Pablo no, na imitate me as I imitate Christ. So, as a discipler, di ba? Kunwari, ayan si Pastor, nagdi-disciple sa akin, then ako, kay Ruth, yon. So, down. At salamat sa Panginoon, no? Last week, nag-celebrate tayo dahil si Ate Ruth ay nakagraduate na po sa Bible School. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun po yung isang example, no, na di-disciple mo. Ibig sabihin, natuturuan mo siya kung ano ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat po, ay matuturuan natin ng bawat isa na i-share po sa mga tao ang salita ng Panginoon. May trivia po kahapon no, doon sa WM. Pag sinabi pong mabuting balita, ano po iyon? Or gospel, ano siya? Meron po ba kayong idea? Imig, kung sino ang nakakaalam. Pag narinig niyo po ang gospel or mabuting balita, ano po yung pumapasok sa isip ninyo? Salita ng Panginoon. So, eto po yung mabuting balita na nais nating ibahagi no, sa mga tao
ay si Kristo ay pinanganak. Amen. Pinanganak si Jesus. That's why we celebrate Christmas. Si Kristo ay namatay. Amen. Kaya tayo ay nagse-celebrate ng Lenten season. At si Kristo ay muling nabuhay. Amen. Nag-resurrect po siya. Kaya po may Easter Sunday. At eto po ang huli. Si Kristo ay muling magbabalik. So excited po ba ang bawat isa sa pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. So kamusta po ang ating mga mahal sa buhay? Are they aware of this good news na magbabalik muli si Jesus? And sad to say, kung hindi nila alam at hindi sila aware, sorry to tell, maiiwanan po sila. Gusto po ba natin yon? Of course not. Diba? So as much as possible, as we disciple po ng ating Panginoong Jesus, unti-untiin na po natin. Sa ngayon pa lang, manalangin ka na kung hindi mo kaya, hindi ko kayang mag-share kay nanay. Nay, alam mo, namatay si Jesus, muling nabuhay, at muling magbabalik. Alam mo ba yon? O, sasagutin ka, o ano naman ngayon? O, diba? So, kung hindi mo pa alam, ipag-pray mo muna. Kung kinakailangan, church, mag-fasting ka. Kasi, tested and proven ko po yun, no, sa buhay ko. When I was 15 years old, nakakilala ko sa Panginoon. Si Mami, grabe yung prinsipyo niya pagdating sa RC po kasi, no, kandado, sarado, katoliko. Walang susi, tinapon. So, paano ko mabubuksan? Pero sa Panginoon, wala pong imposible. Amen. Pinapayagan niya ako, sige, pumunta ka sa church o kung saan naman, saan mo gusto. Huwag mo lang akong pakialaman. Kasi sabi niya, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi kami nagkasalubong. Diba? So, ganun pa man, pinanalangin ko talaga sa Panginoon dahil alam ko na kapag hindi na nakilala ang Panginoong Jesucristo at tinanggap sa puso niya ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, saan siya mapupunta? Sa impyerno. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. So ang lahat po ng tao ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Salamat po sa Panginoon sa loob ng 4 na taon na ipinanalangin ko si Mami. Siya po mismo nag-volunteer, no, na mag-church, at siya po mismo nag-volunteer na magpabaptize. And eventually, last 2016, ay umuwi na po siya sa Panginoon. Salamat po sa Lord dahil nakakilala po siya sa Panginoon. That's why I'm sharing this church, no, para kapag mahirap man sa inyo na mag-share sa mga mahal niyo sa buhay, why not simulan niyo po sa pananalangin. Ang Diyos po ang kikilos sa mga buhay po nila. Well, introduction pa lang po iyon. O, diba? 15 minutes na po ba? So, time check. Papasok tayo sa 11:05. Eh, mga ano kasi dito, may mga time awareness tayo dito. So, meron po akong tatlo, no? Meron po akong 3 puntos dito. So, ang una po ay meron po siyang abbreviation actually. Di ba merong GPT? Ito, GTP. Oh, di ba? So, ang una po ay going. Yan. Ayon po sa verse 19, di ba sinasabi po dyan, therefore, go and make disciples to all nations and baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Pag natutulog na po yung inyong katabi, kalabitin niyo po. Amen? Malakas ang boss ni Ate Yen. So, binibigyan ko po kayo ng permission, no, na sampalin ng katabi. Eh, siyang lang! Baka mapababa ako dito ni Pastor. Kalabitin po yung katabi natin, no, kapag inaantok na.
So, ang ibig pong sabihin ng going, no, pag sinabing going, it is an action word. Pag going ba, o going, okay, I'm going, I'm here, yun ba yan? So, yung going is, ang sabi dito is it is an action word. It is an act or, tingnan mo, ako na nagsulat, hindi ko pa mabasa. Tama talaga sinabi ni Mami, dapat daw doktor ang kinuha ko eh. Dahil ang pangit nagsulat kamay ko. Ayan, or instance of leaving a place, departure. So pag sinabi pong going, umaalis ka po. Sinong nakaalala kung saan ngayon si Ate Ruth? Sa Ibaan? Anong ginagawa ni Ate Ruth dun sa Ibaan? Nagmi-mission? Ngayon, may mission trip po siya. SOS po yon, Summer of Service. They are evangelizing. Nag-e-evangelize po sila. Actually, kahapon nung inano ko siya, message ko siya, pwede kang magpaalam kay FD mo, sa Fel Director, na dito ka mag-attend ng Sunday service kasi magsi-celebrate tayo no, ng simple celebration ng ating anniversary. Ang sabi niya ay late na daw, no, na hindi siya nakapagpaalam kasi umalis din si FD niya. Si Pastora Genevieve po ang FD niya sa Tanawan. So umuwi din dahil nag-preach. At ngayong araw po ay may service din sila doon. Siya po ang song leader. At the same time, mamaya pong hapon ay meron na po silang na-open na dalawang Bible studies. Palakpakan po natin ang Lord. So yun po ang isang example ng going. No, from here, San Jose, si Ate Ruth, pumunta po siya ng Ibaan para po magbahagi ng salita ng Panginoon. Same thing din po sa amin, no, sa family po namin. Si Pastor Ryan po, after po ng pag-graduate niya ng Bible School, dito po na-assign sa San Jose. Taga saan po kami? O, taga-Aklan ako, taga-Caloocan si Pastor. O, di ba? Pero napunta kami dito sa San Jose. No? It is an act, no, or action na umalis ka doon sa comfort zone mo. Amen. So, same thing po sa atin na sinasabi ng Lord na go. No? Go and make disciples to all nations. Hindi ko po sinasabi na umalis po kayo lahat dito sa San Jose, ha? Hindi po ganon. Kundi, pinapakilos po tayo ng Panginoon. Amen. Pwede pong sa kapitbahay, kasi umalis ka rin doon sa bahay mo, pumunta ka sa kapitbahay, hindi para magmarites, ha? Amen. 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 Kundi para mag-share po ng salita ng Panginoon, which is yung magandang balita, yung sinabi ko po kanina. So, nasusunod po ba? Amen. So, ang going, no? Sharing the gospel of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, di ba? Sabi sa inyo mahaba lang yung introduction ko. Pangalawa, letter T. Ang una ay going. Pangalawa, teaching. Yan. Ayon po sa verse 20, sabi sa 19, therefore, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey ng ano? To obey ng lahat ng kinamand ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen! Amen! Ano po ba yung mga kinamand ng ating Panginoong Heso Kristo? Ano po yung kinamand niya? Teaching them to obey. So paano po? Saan po ba sila mag-o-obey? Doon sa salita ng Panginoon. Turuan po natin sila, no? As I mentioned earlier sa aking introduction, no? Turuan po natin sila to pray, to read the Word of God, amen? To go to church, para po mas lalo nilang makilala ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.
Hallelujah. So, ang sabi po dito, teaching is the process of imparting knowledge or skills to a learners or a group of learners aiming to facilitate meaningful aking mata. Meaningful learning. So, ito daw po yung proseso na mag-i-impart tayo ng ating mga kaalaman o kung ano po yung ating natutunan. Example ko po ulit sa inyo, si Pastor Ryan, so bilang pastor po, siya po yung nagtuturo sa atin. Amen. Kaya nga po, marami na dito ngayon na tumatayo sa harap. Ako, si Ate Maris, si Kuya Renzi, si Ate Cha, no, eventually, so on, si Kuya Ivan, si Ate Ruth. Bakit? Ito po yung ginagawa niya. Nagdidisipulo po siya, no? Tinuturuan niya po tayo. Amen? Siya po yung ating teacher at ini-impart niya po yung knowledge niya, yung skills niya para po tayo ay matututo din. So same thing din po sa atin. Tayong mga mananampalataya, hindi porket ay nakaupo lang naman ako, ordinaryo lang naman ako Zimbabwe lang ako, simba, uwi. So, ganun lang naman ako wala naman akong ginagampanan. Kapatid, sabihin mo sa iyong katabi, may gagawin ka. Amen. May gampanin ka. Yon, hindi lang upo, hindi lang uwi. Hindi lang upo, hindi lang uwi. Kundi, eto po, no, nawa ang sinasabi ng ating Panginoon, go and teach, not teaching them to obey all that I have commanded. So, sabi dito, bilang mga disipulo ni Kristo, o tayo po yung unang nakakilala sa Panginoon, dapat po tayo ay magiging ehemplo. Amen. Hindi po yung words na sa RC may sinasabing, do what I say, but do not do what I do. Tama po ba yun? Bilang leader? Gawin mo ang sinasabi ko, pero wag mong gagawin yung ginagawa ko. Wag mo akong gagayahin. No, example lang po, may tatay. Anak, huwag kang uminom, masama yan. Bili mo nga ako doon ng bilog. Huwag kang manigarilyo, masama yan. Bili mo nga ako doon ng yosi. Bakit ikaw tay? Tatay na ako matanda na ako. Tama po ba o mali? Mali. So bilang mga magulang po, as an example, a good example po sa ating mga anak, tayo po dapat ay maging magandang halimbawa. Amen. Do what I say and do what I do. Amen? Amen. Ayan. So sasabihin mo, sa bago mong kakilala, friend, mag-pray ka ha, magbasa ka ng Bible. Ikaw ba, nabasa mo na yung John 3:16? Ay, hindi pa. O, hindi napahiya ka. Kasi gusto mong turuan mo siya na magbasa ng salita ng Lord, pero pag tinanong ka niya kung ano yung sinasabi sa John 3:16, hindi mo alam. Amen? Amen! Amen! Wow! Ayun. Hindi po ako galit Sabi siguro ninyo, huwag na si Ate Yan sa susunod. Huwag kayong mag-alala. Ano lang to? Once a year. Ayun. So, lagi po nating tandaan as an example po, do what I say and do what I do. As a teacher, you need to be a good follower as well. Amen. So, parang maging mabuti kang teacher or leader, dapat po marunong din po tayong sumunod at makinig. Amen. Hindi porket, ay leader na ako. Huwag mo akong pagsabihan, alam ko na yan. Kasi mali yung mo Brad, yung Oo, alam ko na yan. Alam ko na mali. Pero ginawa pa rin. Di ba? So, tama po ngayon, mali. Mali. Di ba? So, dapat,
bilang mga disipulo ni Kristo, no, i-enforce po natin na ang pagiging mabuting halimbawa po. Amen! Ito. And last, number 3. Ito po yung pinakamasarap sa lahat. No? Hindi lamang number 3 siya, kundi maganda rin po ang salita ng Panginoon. The promised. Ang Diyos po natin ay tapat po. Amen. Sino po dito ang nasaktan sa mga pangako na mga binitawan? Ikaw lamang, wala nang iba. As nadapa siya, napalingon, ay, meron pa pala doon na isa. Diba? Alright. Umasa tapos iniwan. So, ang ating pong Diyos ay hindi po ganon. Pag nangako po siya, ano po yung sinasabi niya sa verse 20? And surely I will be with you until the very end of this age. Ibig sabihin po, no matter what happens sa iyo mga kapatid, madapa ka man, tumayo ka man, matulog ka man, anuman ang iyong gagawin, ang sinasabi ng Panginoon, I will be with you. May problema ka man, malungkot ka man, church, kasama mo ang ating Panginoon. Ano man ang pagdaanan mo sa buhay mo, kasama mo siya. Kasi ito yung sinasabi niya sa mga salita na, surely I will be with you until the very end of this age. Hindi po siya sinungaling. Amen? Tapat po siya sa kanyang mga pangako. At siya lang po ang pwede nating pagkatiwalaan at panghawakan no ang salita niya. Dahil ang tao, even me, hindi ko ina-exempt ang sarili ko. There are moments na nagpa-promise ako na nag-fail ako. Bakit? Tao lang tayo. Pero hindi lang. No? Meron kasi tayong sinasabing, anong tawag niyan? Meron tayong, hindi tayo unlimited ba? Yon, meron tayong, limitation. Yon, thank you for the word. Hindi tayo unlimited. May limitation tayo bilang tao. Kahit anong mong sinasabi, oo, pupunta ako. No, naalala ko, 2 years ago siguro yon. So, nung na-invite kami ni Pastor, magnininang po sa asal, sa ninong po ni JD, no, sa Manila, talagang sure na kami na pupunta. Pero alam niyo po, nadulas ako. Oh, di ba? Napilayan ako. I mean, yung paa ko talaga, yung nag-twist talaga siya at namaga ng bonggang-bongga na hindi po ako makalakad. So yung promise namin na oo, ay, alam naman mag-march ako, doon nakakapagayong-gayon. O, di ba? So, minsan, no, tayong mga tao ay limitado. Pero church, ang ating pong Diyos ay unlimited. Amen! Tapat siya sa mga pangako niya. Sabi po dito, ang ibig sabihin ng promise, a declaration or assurance that we will do a particular thing or that a particular thing will happen. So kapag nag-promise daw, ibig sabihin, gagawin po ito ng isang tao. Gagawin at gagawin niya. Hindi pwedeng hindi niya gagawin. So, sabi ko nga kanina, sa atin na mga tao, may mga pangako tayong napapako. Pero ang pangako po ng Diyos ay tunay at totoo. Assure someone that one will definitely do, give or arrange something. Hallelujah! Our God is a promise keeper. Amen. Amen. Sino pong naniniwala doon? Amen. Hallelujah. Pagkatiwalaan po natin, church, ang Lord. Kung tayo po ay nagtitiwala sa tao, sa asawa natin, sa kapatid natin, higit sa lahat po, pagkatiwalaan po natin ang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa.
kapag sumunod po tayo sa Kanya, ang pagpapala niya po ay mararanasan natin. Amen. We have our choice, church. At yun ang puso namin ni Pastor Nong, na sa pagsunod natin sa Panginoon, lahat po tayo walang maiiwanan, na ang pagpapala niya ay maranasan po ng bawat isa. Pagpapala pong bubuhos, siksik, liglig at umaapaw. Pero meron po kasing utos ang Panginoon na dapat nating sundin. Amen. Hindi lamang po na pagpapala lang lahat, kundi we need to obey all His commandments. Amen. Hallelujah. Our God is a promise keeper. He is God and He is not a He is God and He is faithful. What He says, He will do. Therefore, in conclusion, let us go and share the gospel or the good news to everyone, and let us make disciples for Jesus. Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Church, napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil kapag sinasabi niya, inuutos niya, siya muna ang gumagawa. Amen. So dito po, as a good example, si Jesus po. Si Jesus ba nagsishare ng salita ng Panginoon? Amen. Ilang libo ang naligtas. Kaya nga po meron siyang 12, no? Lumalabas sa pagiging Bisaya ko. Kahit hindi nyo alam ng Bisaya, ako na. Native po akong Ilongga, ay Aklanon, ayon. Ilongga, Aklanon, kasi pinanganak po ako sa Negros Occidental. Taga Iloilo po yung aking mother. Hanggang 4 years old po ako doon. Then after po niya, nag-move po kami ng Aklan. At doon na po ako nakapagtapos ng college. Then after that, pumunta ng Taiwan. Doon ko po nakilala ang love of my life. Walang iba kundi si Pastor. Nag-move po ulit ng Caloocan. Then after po ng kanyang Bible School, nag-move ulit ng Batangas. Di ba? Hindi po ako gala. Hindi halata. Pero ganun pa man, no? Sinasabi dito ng salita ng Panginoon, kung meron po tayong pwedeng panghawakan na promise, walang iba kundi ang promise po ng Panginoon. Amen. Na ang kanyang pangako ay hindi napapako. Siya ay tapat at totoo. Insert ko po sa aking pagtatapos in Malakay 3 verse 10. Anong sinasabi ng ating Panginoon dyan? Subukan niyo ako. Kung hindi, bubuksan ko ang durungawan ng kalangitan at ibubuhos ang masaganang pagpapala na wala kang sukat na kalalagyan. Nasubukan na po ba natin ang Diyos? Let us hallelujah. Hayaan po natin na, Lord, from this day onwards, turuan niyo po ako na mag-trust sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Yes, God. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, O Diyos, na amin pong narinig sa umagang ito. Lord, we pray, O God, as we go, as we teach, O God, Lord, your promise, Panginoon, ay maranasan po namin. That no matter what happens sa buhay namin, maranasan man namin ang mga bagyo, pagsubok, Lord, mga challenges, Panginoon, na to the point na parang hindi na po namin kakayanin. But sabi mo sa iyong mga salita, surely, you will be with us, Lord. You will be with me.
You will be with us, O God, until the very end of this age. Tutulungan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Awitin po natin ang pusong dalisay. Hallelujah. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, kapatid, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik at mag-agam-agam pa. Tayo po ay 7 taon na sa ating pananampalataya. Yung iba dito, bago pa lang. But most of us ay marami. Magpipitong taon na po tayo. And now is the time kung paano po natin maranasan